Mga kwento ng lagim, mga nilalang at kababalaghan. Ang boses sa balon. Sa gitna ng isang lumang bukirin, may isang balon na iniwasan ng mga tao. Sabi ng mga matatanda, sino mang tumingin sa loob nito ay hindi na makakabalik ng buo. Pero si Nardo, isang mapangahas na binata, ay sinubukang patunayan na tsismis lamang iyon. Habang nakatingin siya sa madilim na balon, narinig niya ang mahinang bulong, "Lapit ka, tingnan mo kung ano ang nasa loob. Lapit ka, tingnan mo kung ano ang nasa loob." Lumapit siya at sumilip. Sa una, wala siyang nakita, pero biglang lumitaw ang mga kamay na nangingitim, pilit na inaabot ang kanyang mukha. Hindi siya makaalis. Parang may malamig na hangin na pumipigil sa kanya. Biglang narinig niya ang isang sigaw mula sa kailaliman ng balon. Tumigil ang kanyang puso nang makita ang sariling anyo sa ilalim, duguan at walang buhay. Nang hilain siya ng mga kapitbahay kinabukasan, wala na siyang mga mata at ang kanyang bibig ay nakangiti ng pilit at nakakatakot. Ang katawang walang ulo. Sa baryo ng San Isidro, laging may nawawalang mga bata tuwing ika-13 ng buwan. Ang sabi ng mga matatanda, may nilalang na namamahay sa masukal na kagubatan, isang katawan na naghahanap ng sariling ulo. Si Rika, isang dalagita, ay nagkamaling maglaro malapit sa kagubatan sa ganitong gabi. Habang naglalaro, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, wala naman siyang nakitang tao, ngunit may mabigat na yabag sa likod niya. Bigla siyang natumba at napansin ang isang pares ng paa, malalaki, nangingitim at puno ng sugat. Nang tingnan niya ang itaas, naroon ang isang katawan, walang ulo, ngunit may hawak itong itak na puno ng dugo. Sinubukan niyang tumakbo, pero narinig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang tenga. "Asan ang ulo ko? Ikaw ang papalit." Huling narinig sa kanya ay ang sigaw na pumuno sa kagubatan. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Rika, ngunit walang ulo, at sa tabi nito ay nakatayo ang nilalang. Nakatingin sa kanyang bagong ulo na nakaupo sa balikat nito habang humahagik-gik ng tawa. Ang halimaw sa kwarto ng bata. Si Maria ay laging pinapatahan ang kanyang anak na si Luis tuwing gabi. Lagi itong umiiyak at sinasabing, "May tao sa ilalim ng kama ko." Pero kada silip ni Maria, wala siyang nakikita. Inisip niyang gawa-gawa lang ito ng bata. Isang gabi, habang tulog si Luis, narinig ni Maria ang mahihinang bulong mula sa kwarto. Nang pumasok siya, nakita niyang walang laman ang kama, pero may mga galos sa pader na parang may humila palabas ng bata. Narinig niya ang mahinang sigaw ni Luis mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang sumilip, ngunit ang nakita niya ay hindi anak niya. Isang nilalang na may mapurol na balat, matatalas na kuko at mga ngiping pangil. "Hindi na siya babalik, ikaw na ang susunod," sabi nito habang dahan-dahang gumagapang palabas. Sinubukan niyang tumakbo, pero nang tingnan niya ang kama, si Luis ay nakahiga ulit. Pero ang mukha nito ay iba na, nakangiti at ang mga matay parang butas. Ang alamat ng manggagawa. Sa isang construction site, may isang misteryosong kwento tungkol sa isang manggagawa na nawawala tuwing gabi. Sinasabi nilang may isang bagay na nakatira sa lugar, isang anino na nangunguha ng kaluluwa ng mga nagtatrabaho dito. Si Edwin, isang baguhan, ay hindi naniwala at piniling mag-overtime. Habang gumagawa siya, narinig niyang may bumagsak na mga bakal mula sa itaas. Sinilip niya ito, ngunit wala siyang nakitang tao. Nang bumalik siya sa kanyang trabaho, narinig niya ang mahinang paghinga sa likod niya. Nang lingunin niya ito, wala roon, pero ang mga gamit niya ay nasa ibang lugar na. "Tapos na ang oras mo," sabi ng isang boses mula sa dilim. Bigla siyang hinila ng isang malamig na kamay. Ang huli niyang nakita ay ang mga mata ng nilalang, pulang-pula at parang gutom na gutom. Kinabukasan, natagpuan ang helmet ni Edwin sa lupa, puno ng dugo. At mula noon, gabi-gabi, naririnig ang kaluskos ng mga bakal at mahihinang sigaw mula sa site na parang may hinahanap na susunod na biktima. Ang babaeng nakangiti. Sa isang subdivision, may isang babaeng palaging lumalakad ng mag-isa sa gabi. Sabi ng mga residente, hindi siya basta-basta tao, kundi isang nilalang na nagtatago sa anyo ng tao.
Isang gabi, si Tonyo, isang lasing na lalaki, ay pauwi nang makita ang babaeng ito. Napansin niyang nakatingin ito sa kanya, nakangiti. "Uy, miss, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras?" tanong niya. Ngunit hindi ito sumagot. Ang ngiti nito'y unti-unting lumapad hanggang halos mabiyak na ang mukha nito. Lumapit ito sa kanya at napansin niyang ang mga mata ng babae ay puro itim, parang butas lamang. Tumakbo si Tonyo pauwi, ngunit nang makarating siya sa bahay, naroon ang babae, nakatayo sa harap ng pinto. Nang buksan niya ang ilaw, wala na ito. Ngunit sa bawat patay ng ilaw, nakikita niyang papalapit ito ng papalapit. Kinabukasan, natagpuan ang bahay ni Tonyo na puno ng mga marka ng kuko sa dingding at ang kanyang katawan ay natagpuan sa sala, nakangiti ng labis na parang pilit. Ang sigaw ng hagdanan. Sa isang lumang bahay, laging may naririnig na sigaw mula sa hagdanan tuwing 2:00 ng madaling araw. Ang sabi ng mga matatanda, may babaeng nahulog doon noong unang panahon at mula noon, naghahanap siya ng kasama. Si Leo, isang bagong lipat, ay hindi naniwala sa kwento at nanatili sa bahay kahit na binabalaan siya ng kanyang mga kaibigan. Isang gabi, habang natutulog siya, narinig niya ang mga yabag sa hagdanan. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit nang sumilip siya, nakita niyang may babae sa dulo ng hagdan, nakaputi, duguan, at ang leeg nito ay nakayuko ng sobrang liko na parang nabali. "Tulungan mo akong bumangon," sabi nito habang dahan-dahang gumagapang paakyat. Napaatras si Leo, pero nang tingnan niya ulit, nasa harap na niya ito, nakangiti at ang mga mata ay puting-puti. Kinabukasan, natagpuan ang bahay na abandonado ulit at si Leo ay wala na. Pero ang sabi ng mga kapitbahay, tuwing 2:00, may dalawa ng sigaw ang naririnig mula sa hagdanan, isa sa babae at isa sa bagong kasama niya. Ang boses sa radyo. Sa isang liblib na lugar, may isang radio station na kilalang nagpapalabas ng mga horror story tuwing gabi. Isang gabi, si Andrew, ang EV, ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa isang babae na umiiyak. "Tulungan mo ako, nasa loob na siya ng bahay ko," sabi ng boses. Inisip niyang prank call iyon, kaya tinanong niya ang babae, ngunit bago pa makasagot, biglang nagbago ang tono ng linya, malamig, parang walang emosyon, "Ikaw ang susunod." Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang pagkaluskos sa pintuan ng studio. Pagbukas niya, walang tao. Pero pagbalik niya sa upuan, narinig niya ang boses ng babae sa radyo. Ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na binabanggit. "Andrew, tumakbo ka. Paparating na siya." Biglang pumasok ang malamig na hangin at lahat ng ilaw sa studio ay namatay. Ang huling narinig mula sa radyo ay ang sigaw ni Andrew na parang ginugulat ng isang bagay na hindi tao. Nang buksan ng ibang staff ang studio kinabukasan, wala na siya roon at ang radyo ay patuloy na nagpapalabas ng boses niya, umiiyak at humihingi ng tulong.